Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Masama nga rito ang loob ng big time promoter na si Bob Arum kay Naoya Inoue, dahil sa nalalapit na laban ni Naoya Inoue kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Ayon kay Bob Arum ay parang walang pakialam mag-promote si Naoya Inoue sa nalalapit nitong laban kontra Marlon Tapales, samantalang siya ay kaliwat kanan ang pag-handle at pagpo-promote nito. In short, wala itong ginagawang action si Naoya Inoue sa pag-promote ng sarili niyang laban. Kung mapapansin ay ilang linggo na lang ang laban nila ni Marlon Tapales, ay wala pa ring exposure sa media at sa iba pang social media platform para i-promote ang naturang laban. Ganun pa man ay hindi pero nagpapabaya si big time promoter Bob Arum na i-promote ang laban niya kontra Marlon Tapales, para hindi naman siya malugi, kaya ganun na lang sumama ang loob ng big time promoter na si Bob Arum kay Naoya Inoue. Nakikita kasi ni big time promoter na si Bob Arum na walang pakialam si Naoya Inoue kung kumita man o hindi ang laban niya kontra Marlon Tapales. Ayon sa balita ay wala pang araw kinikita si big time promoter na si Bob Arum sa mga naging laban ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. At ngayon nalalapit ang mega fight ng alaga niya na si Naoya Inoue kontra Marlon Tapales ay tiyak haantong na naman, sa pagkalugi ng big time promoter na si Bob Arum. Dahil dito baka bibitawan na ni Bob Arum si Naoya Inoue at bigyan na lang ng pansin ni Bob Arum ay si John Riel Cuadro Alas Casimero. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ito talaga ang patunay na isang bangungot si Marlon Tapales sa mundo ng Philippine boxing. Dahil ang mga suntok nito, kapag tumama sa pagmumukha mo ay tiyak bangungutin ka sa lakas ng suntok nito. Nasungkit nito ang IBF at WBA Super Bantamweight title. Kaya siya ang may hawak ng IBF at WBA Super Bantamweight title, na gusto ring makuha sa kanya ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya siya ang alas na lalaban sa isang halimaw, pinakakinang sa mundo ng boxing at walang talo na si Naoya Inoue. Marami ang gustong lumaban sa tinaguriang halimaw ng Japan, tulad na lamang ni John Riel Casimero, ngunit si Marlon Tapales talaga ang itinakda ng panahon para kalabanan itong halimaw ng Japan. Hindi rin basta-basta ang pinagdaanan nitong bangungot ng Philippine boxing na si Marlon Tapales, dahil alam nyo ba na bago ito makamit ni Marlon Tapales na maging isang champion, ang kababayan at malayong pinsan ni Naoya Inoue, ay nagbigay ng kontra bangungot kay Marlon Tapales, ito ay si Rey Usuki Awasa. Ibang antas na level ng hapon na ito. Sa naging karera nito ay nagtala ng 100 laban at 2 talo. Kaya nung nakarating na ito sa professional career halos puro knockout ang natamo ng mga nakalaban niya. Inaasahan noon ng mga boxing analyst na siya na ang susunod na superstar sa mundo ng boxing. Ngunit nagkamali ang mga boxing analyst nung pinagtapat sila ni Marlon Tapales para paglabanan ng IBF Super Bantamweight Champion. Nilait pa ng mga hapon itong si Marlon Tapales na mahina daw umano. Wala daw action ng matagal dahil unang round pa lamang ay matutumba na daw itong si Marlon Tapales. Dahil malakas ang loob ni Sakmal na mana-knockout niya nang mas maaga itong pambato ng Pilipinas na si Marlon Tapales. Ngunit sagot naman dito ni Marlon Tapales ay huwag daw niya maliitin ang lakas ng isang Marlon Tapales at baka siya pa ang matutumba at matatalo dito. Dahil kung akala nila na walang lakas ang boksingerong Pinoy ay nagkakamali sila, dahil ayon kay Marlon Tapales ay gugulatin niya ang Japan sa kanyang lakas. Naikasa nga dito ang laban ni Marlon Tapales kontra Ryusuke Awasa, noong December 7, 2019 sa Boroklan. Ryusuke Awasa ay may tala na 28 wins 21 knockouts at 1 talo. Kitang-kita sa weigh-in ng dalawang mandirigma na ito na tila pinagtatawanan ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Unang round ay kitang-kita ang laki ng kanilang taas, mas mataas itong hapon sa ating kababayan na si Marlon Tapales, agresibo ang dalawa na tila gustong tapusin agad ang laban. И насыщенно событиями, вот хорошо атаковал. Бойцы стремительные, да еще и бьющие для этой весовой категории. Tapales, кстати, идет на серии с 12 побед подряд правым боковым. Хорошо здесь и Tapales 13-м. Причем проиграл передней рукой соперника филиппинец, и тут же опять... Иваса, он 27 из 29 боец ездил и в Таиланд, в Японию, в Соединенные Штаты Америки. Кто дрался, все у себя дома. Tapales, и в принципе он чередует уровни своих атак. Хорошо здесь... Ну и Ивас, в свою очередь, тоже. Sa round 2 ay dito na pinaulanan ng malalakas na suntok ni Marlon Tapales itong hapon. Хорошо попал. Tapales сместил Иваса корпусом. Такие невидимые для... Движениями корпусу хорошо опять левый, а точнее...
попало с левой руки. Действительно, не остается перед Рёсуки. Хорошо, здесь здорово зацепил. Батывает. Попадает Филипп Ривас, одно и Топалис тоже машет по воздуху. Попытка подловить джебом. И именно им он старается и действовать. До конца раунда, о чем рефери также предупреждает, очень хорошо. Round 3, ang dalawang boksingero ay parihas nagpapakawalan ng mga solidong suntok. At sa hindi inaasahan ay nagkaantugan nga dito sanhi sa pagbagsak ni Tapalis. Левый. На этом, но попробуй просчитай под такой плотностью. Второй, и вроде бы уже можно его... Действует в силовой манере. Пил ударом слева. Ответ. О, зацеп... Не успевает на ногах. Round 5, ay talagang todo bigay na ang dalawang boksingero ngunit pakatibay talaga nitong hapon. Halos nasalunan niya ang mga solidong suntok ni Tapalis ngunit sadya napakatibay. Орбитальный Скачки не проходят у Ивасы. из виду, но этого не происходит просто на рефлекс дистанцию. Мерное направление движения и, исходя из этого... А там, правда, перчатки были подставлены. Да, еще раз это движение и попадает слева. Филипп. Классно начинает работать Топалис. Поджал соперника вновь канатом Иваса. Sa round 10 ay dito natatapusin ni Marlon Tapalis ang laban. Ano sa tingin nyo guys, mapatomba kaya ni Marlon aka Nightmare itong si Naoya Inoue aka The Monster? Just comment down below. Thank you for watching. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.